Ano ba ho sinasabi nila pagdating sa hidwaan natin sa China sa West Philippine Sea? Ironclad ang kanilang commitment na poprotektahan ang Pilipinas. Pero palagi nilang sinasabi, itataguyod namin ang kalayaan ng paglalayag. Uncle Sam, hindi po freedom of navigation ang pinag-uusapan dito sa West Philippine Sea. Ang pinag-uusapan po dito, teritoryo ng Pilipinas na inaangkin ng China na hindi nyo naman po kinikilala nung mulat-mula pa. Nagsimula po yung sigalot sa Spratlys Islands. Tahimik ang mga Amerikano. Nawala po sa atin ang Mischief Reef. Tahimik ang mga Amerikano. Nawala sa atin ang Scarborough Shoal, bagamat lumuhod si Noynoy Aquino sa kanila para humingi ng tulong. Anong nangyari? Sila pang dahilan kung bakit tayo umalis ng Scarborough Shoal at ngayon tuluyan nang nawala ang Scarborough Shoal sa atin. Tapos ngayon, sasabihin nila, ironclad ang kanilang commitment na poprotektahan tayo. Tell that to the Marines, ika nga. Pero insulto naman po yan sa mga Marines. Lalo na yung mga Filipinong mga Marino. Bakit po ang ating presidente na binigyan ng pangalawang pagkakataon para linisin ang pamilya niya, ang pangalan ng pamilya niya, bakit siya pa ngayon ang nagkakaladkad sa Pilipinas sa gera? Meron po akong contribution dyan and I ask for your forgiveness. Tumayo po ako sa entablado ni BBM para samahan si Inday Sara at dahil, pasensya na po kayo, nabudol talaga ako dahil sa totoo lang naman, napakabait na tao yung PBBM na yan. Hindi ko inaalis sa kanya yan. Pero hindi pala sapat yung kabaitan. Dapat pala talaga sinusuri yung kakayahan. At ang talagang minimum standard talaga dyan, dapat man lang may college degree para makaintindi ng kasaysayan at nang magamit niya ang kasaysayan para instrumento na makarating kung saan tayo pupunta. Pero noong mga panahon na siya'y nagwagi na at siya'y nagplano na magpunta ng Amerika, ako pa po ang gumawa ng memorandum na nagbabanta. Wala pang desisyon ang Korte Suprema ng Amerika tungkol sa sovereign immunity from suit. In fact, ang pinakamataas na desisyon sa Amerika ay desisyon ng Court of Appeals. At yan ay sa kaso ng kanyang ama, Hilaw versus Marcos. Ang sabi ng Court of Appeals, walang sovereign immunity sa mga bagay-bagay na hindi opisyal. At ang paglabag sa karapatang ng pantao, hindi yan opisyal, kinakailangan mapanagot si Marcos Sr. At kung siya'y pupunta doon sa Amerika hanggang ngayon, meron siyang $371 million civil contempt suit dahil ayaw nilang sabihin kung nasaan ang kanilang nakaw na yaman sa Amerika. Magkano ang nakaw na yaman ayon sa aking kamag-anak ni Jovito Salonga? Hindi po bababa sa $125 billion. So ang aking naging suhestyon, huwag kang tumuloy kung hindi gagawa ng paraan ang State Department na makakuha at mag-file ng tinatawag na suhestyon sa hukuman sa Honolulu na siyang dumidinig ng kaso ng mga human rights victims laban sa estate ng kanyang ama. Suhestyon na dapat bigyan siya ng sovereign immunity from suit. Sumang-ayon sa akin si Juan Ponce Enrile. Sumang-ayon sa akin si Secretary Remulla. Galit na galit sa akin ang speaker at ang kanyang pinsan na ambassador sa Amerika. Dahil masyado ko daw tinakot ang presidente na walang basihan. Pero dahil sumang-ayon sa akin ang Presidential Legal Counsel at ang Secretary of Justice, nagkaroon ng negosasyon ngayon sa panig ng ating sugo na kanyang pinsan din at ang State Department. At bagamat wala akong personal na kaalaman, doon nagkaroon ng pagkakataon ang State Department na pumasok sa kasunduan kay PBBM. Yan ang tunay na secret agreement dahil bago siya nagtungo sa Amerika,
sa okasyon ng Philippine-Chinese Friendship Society, nandyan si Ado, nandyan yung marami pang kasama rito na naruroon din sa okasyon yun, si Kamento. Ang sabi pa ni PBBM, bago pa siya manumpa bilang isang presidente, tinuturing namin ang China bilang pinaka-importanting aliado ng bansang Pilipinas. Pero matapos ang kanyang unang biyahe sa Amerika, ang China ngayon naging bully.